Hello Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, by energy para sa inyong lahat. Ito ay 2 weeks reading para sa inyong lahat. Okay, so Virgo. Meron tayo ditong dalawang cards, which is the love and then projection. So kung makikita mo dito, ito ay parang nagsasabi sa lahat ng Virgo na kung halimbawa yung focus nyo sa last 2 weeks ng October is tungkol sa inyong love life, pwedeng magbago yung perceptions mo or pwede yung magbago yung projections mo dito. So, mayroong iba sa inyo dyan na siguro may mga pinoproject silang masaya sa labas, pero pag mag-isa lang sila, hindi sila masaya. Parang ganun. So, atong 2 cards na to is parang nagsasabi sa'yo na kung ano man itong nararamdaman mo sa ngayon, posibleng magbago siya bago dumating yung November or bago matapos yung 2024. Okay. Thank you. Okay, tingnan natin dito. Okay, unity. Number 5. Siguro may mga concerns ka regarding sa relationship mo or sa partnership mo. If may asawa ka or pwedeng may live-in partner or pwedeng may boyfriend, girlfriend, nakikita natin yung medyo nag-aalala yung iba sa inyo kasi siguro mayroon kayong hindi masyadong pagkakunawaan or may mga differences, different opinions kayong dalawa, or posibleng meron kayong mga bagay-bagay na siguro sa tagal-tagal ng panahon na magkasama kayo. Ngayon nyo lang nakita kung ano yung differences. So, yung number 5 na to, kailangan mo daw na ayusin. Kailangan mong kumbaga, pag-usapan kung ano yung problema or kung ano yung mga dapat gawin. So, do the right thing for the right reason. Di ba? Parang sinasabi sir dito na bawasan mo yung pride and wag mong masyadong i-romanticize yung mga past mistakes ng partner mo, parang ganun. And yung mga strategies sa relationship, sinasabi ng barahan na pwede mong gawin yan, lalo na ngayon kung medyo nagbabago na yung init or yung pakiramdam mo sa karelasyon mo or kung kanino ito na-involve sa'yo. Okay? Kasi minsan, di ba, wala namang perfection, so may mga pagkakataon na mawawalan ka ng interest, mawawalan ka ng focus or ano pa man. So, sinasabi sir dito na kailangan mong gawin kung ano yung nararapat. Okay? Okay, so meron din ditong siguro may mga iba sa inyo dyan na may humihingi sa inyo ng tulong financial or pwedeng may mga nakahang na parang give and take na relationship na or energy sa buhay mo na hindi matuloy-tuloy. Parang for example, may humihingi sa'yo ng tulong, financial, or pwedeng may humihingi sa'yo ng trabaho, or pwede ikaw ito na nangangailangan ng pera. Humihingi ka ng tulong sa isang tao, palaging hindi siya natutuloy. So, if ever man na ito yung energy mo sa ngayon, sinasabi na yung mga delays are over na, diba? Tapos na yung delays, or parang sinasabi sir dito na malapit nang ma-resolve, ma-overcome mo yung mga delays or mga stagnation na posibleng nangyayari sa'yo. Kasi nandito yung King of Pentacles na mahawakan mo na talaga yung prosperity and abundance na matagal mo nang minamanifest, or lalo na yung iba sa inyo dyan na matagal nyo nang gusto mong umutang ng lump sum of money, or naghihintay ka ng inheritance, or naghihintay ka ng kung ano man tong hinihintay mo regarding sa money. Sinasabi na by the end of the month of October, bago dumating yung November, siguro mahawakan mo na yung perang ito, or posibleng hindi ka na mamumroblema sa usaping salapi. Or yun na nga, yung mga nakahang, yung mga parang feeling mo hindi matutuloy, or feeling mo hindi natuloy, or feeling mo wala ng pag-asa. Sinasabi dito na huwag kang mag-alala kasi unti-unti na parang pumapabor sa'yo yung flow ng energy, lalo na kung pag-uusapan is yung pera na mga delays
or pera na mga hindi natuloy or perang na-hang-ups. Okay? So, sinasabi dito na yung focus mo ngayon is trabaho. Naka-focus ka, sobrang dedicated ka sa ginagawa mo, sa either business, trabaho, or yung iba naghahanap ng trabaho pa lang. And yung iba naman is sobrang workaholic. Diba? Nagtatrabaho sa gabi, sa umaga, weekends, parang walang pahinga. So, comment down below if you resonated. And yung iba naman sa inyo dito, meron kayong mga wish fulfillment na magagrant siya, lalo na tungkol sa pera. So, kung halimbawa na matagal ka nang nagtatrabaho, tapos hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo, by the end of this week, or by the end of the month, posibleng makuha mo yung manifestation, yung energy, yung money, yung tangible things, physical things. Yun nga, atong King of Pentacles and Nine of Pentacles, it's a manifestation na mahahawakan mo kung ano man tong deserve mo na blessings. Okay, so yun, diba? So, hinihintay mo siya. It's either 7 months ka nang naghihintay, or pwedeng 7 days, 7 weeks, sinasabi siya dito na parating siya. So, number 7, sobrang napaka-importante ang numerong ito ngayong buwan ng Oktubre, kasi parang sinasabi siya dito na you are patiently waiting sa kung ano man ang dumating or kung ano man ang mangyari. Okay, the Tower. So, ang meron lang ditong medyo frustrations ka. Siguro yung temptation ngayon is yung maging aggressive, impulsive, lalo na sa mga spending, diba? So, mag-iingat ka kasi mahirap mawalan sa panahon ngayon. So, atong the Tower is parang it's a warning sign para sa'yo na kung meron ka ngayong hawak na salapi, bago ka bumili ng mga bagay-bagay na gusto mo, pag-isipan mo muna and make sure na for the next few days, meron ka pa. Diba? Yung parang ganun. So, i-secure mo yun. Okay? Okay, pero ang overall energy mo is yung strength, and then Two of Pentacles na sinasabi sa'yo dito na wala kang dapat ipag-alala, lalo na sa usaping salapi, kasi as much as masipag ka, as much as ginagawa mo yung trabaho ito, or as much as nakafocus ka sa ginagawa mo, magiging usual or palaging magiging financial strong yung energy mo, lalo na sa usaping pera. So, may iba sa inyo dito parang gusto nang i-give up yung mga bagay-bagay, but sinasabi sir dito na wag mong i-give up kasi on the way ka na doon sa wish fulfillment and doon sa achievements, kung ano man itong achievements na wino-workout mo regarding sa money. Like yung iba pwedeng naghihintay ng promotion, salary increase, or destination, or paano pa man to, a change of career or livelihood, or kung ano pa man siya. Nakikita ko siya dito na parating na siya. So, ang tawag dito, focus ka lang sa ginagawa mo. Okay? And yun, iwasan mo yung sobrang gastos, iwasan mo yung mga hindi mo naman kailangan na mga spending, kasi yun yung sinasabi, pwedeng magka-tower pag naubos yun, or hindi mo na napansin or napabayaan mo yung ipon mo or yung hawak mong pera. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!